Gahamang kuya na ayaw hatiin at ibigay ang titulo ng lupang pag-aari ng namayapang ama na ang titulo ay nakapangalan sa ina. Ano ba ang dapat gawin? Ito ang reklamo ng bunsong kapatid. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at click nyo rin notification bell for more legal information and advice. Attorney Dong, meron pong naiwan na lupa yung yumao naming ama na 1 hektarya. Pero buhay pa ang aming ina at marami akong kapatid. Yung iba may asawa na, subalit yung iba ay wala pa. 4 na taon nang patay ang tatay ko at kasal sila ng nanay ko. Kasalukuyang sinasaka ng kuya ko ang nasabing lupa at siya rin po ang may hawak ng titulo nito. Sa madaling salita, siya lang ang nasusunod sa lahat ng desisyon may kinalaman sa lupa mula noong namatay ang aming ama. Gusto ng paghati-hatian ito naming magkakapatid, pero ang sabi ng kuya ko ay sasakahin daw niya muna, kaya kahit labag sa kalooban namin ay wala kaming magawa. Ngayon ang issue, gusto ng nanay ko at ibang kapatid namin na hatiin na talaga ang lupa dahil lagi kaming pinagwawalaan at nilalait ng kuya naming ito. Actually, sinabihan na siya ng nanay ko na huwag nang galawin ang lupa dahil hahatiin at aayusin na namin ito. Pero imbis na sundin niya ang nanay namin, ay itinuloy pa rin niya ang pagsasaka. Pinagsisigawan niya pa, Attorney Dong, at binastos ang nanay namin. At ang sabi niya, wala daw karapatan ang nanay namin at manahimik na lamang daw. Gusto nang kunin ng nanay ko ang titulo, pero ayaw niya pa rin ibigay. Violente kasi ang kuya ko, Attorney Dong, kaya natatakot ang nanay ko na patulan siya dahil senior citizen na ito at sakitin na din. Sabi ng kuya namin, Attorney Dong, siya lang daw may karapatan sa lupa at balag niyang ibenta at kanya lang pera. Yung titulo ay nakapangalan sa nanay namin at taga Nueva Ecija po kami. Ang tanong ko lang, Attorney Dong, ano kaya ang pwedeng ikaso sa kuya kung gahaman sa lupa? At ano po kaya ang dapat gawin na akbang ng nanay ko para maayos at mahati ang lupa? Bago po natin ilatag ang mga batas may kinalaman sa tanong ng nakakabatang kapatid na ito, akin pong hiling na patuloy niyong suportahan ang YouTube channel natin ito at mag-subscribe na rin po kayo dito at i-share sa lahat ng inyong mga kaibigan para sa higit pang paglago ng mga kaalamang legal dito sa ating bansa. Talaga namang marami sa ating nakatatandang kapatid na tila ay tinubuan na ng kasakiman at kinalimutan ang kanyang obligasyon bilang panganay sa kanyang mga kapatid. Ayon po sa batas, ang karapatan ng magkakapatid sa naiwang ari-arian ay pantay at paghahatian nila ito ng patas kung walang naiwang last will and testament ang mga magulang. Yan po ay ayon sa Article 380, The Law on Succession, Civil Code of the Philippines. Sa kaso po ng Roman Catholic Bishop of Tuguegarao versus Prudencio, GR number 187942, September 7, 2016, sinabi po ng Korte Suprema na ang lahat ng anak ng yumao ay dapat nakasama sa hatian ng ari-ariang naiwan ng kanilang mga magulang. Ang anumang transaksyon may kinalaman sa nasabing ari-arian nang walang pagsang-ayon dito, ang sinuman sa mga tagapagmana ay itinuturing na walang saysay at bisa. Dahil dito, ang dapat po nating gawin sa ganitong pagkakataon ay dalahin po natin ang usapin sa barangay sa inyong bayan at ayusin muna ang sigalot dahil wala po tayong karapatan na dalahin ito agad sa husgado kung hindi ito dadaan sa proseso ng katarungang pambarangay law ayon sa Local Government Code of 1991. Maaari ding madismiss ang inyong asunto kung hindi natin mabibigyan pansin ang tinatawag na earnest effort to compromise na requirement bago maghabla ang mga kapatid laban sa kanilang mga kapatid. Ang reklamong nararapat po na idulog sa husgado sa ganitong sitwasyon ay petition for judicial partition with damages.
Ako po ang inyong abogado, Attorney Dong Baalan, at ito ang inyong katitikang legal.